Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa Makapili TV. So ito po, si Google Boy po, si Congressman Google Boy po ay nahuli po sa camera na tila baga ah, pasimpleng kinokompronta si Congressman na Marcoleta. Siguro hindi niya alam kung ano yung pwede niyang ibanat kay Congressman Marcoleta kasi nararamdaman nila at nakikita nila na kapag si Congressman Marcoleta yung nagsasalita at nagbibigay ng kanyang argumento, hindi na makapalag itong mga kongresistang ito. Kaya nga akala nila rito lumalabas na si Congressman Marcoleta ay nagtatanggol po kay Vice President Sara Duterte. Pero sinabi dito ni Congressman Marcoleta na hindi niya pinagtatanggol si Vice President Sara Duterte. Bagkus ang pinagtatanggol niya rito ay yung tamang sistema. Kumbaga kung paano yung tamang pagsisiyasat kung ang budget ba ng confidential funds ay nagamit sa tama o hindi. Kasi marami na yung nakakapuna na mali na yung ginagawang pag-iimbestiga. Kumbaga hindi na sa tamang daan yung tinutungo ng pag-iimbestiga ng Committee for Good Government dahil nga sinasaklawan na nila yung mandato ng COA kung sino yung dapat lang na mag-audit. Kaya nga dito pasimpleng kinumpronta ni Congressman Dan Fernandez itong si Congressman Marcoleta habang ito ay humihingi ng paliwanag kila Representative Chua, kay Representative Suarez dahil napapansin ni Congressman Marcoleta na parang every time na siya mag-erase ng kanyang argumento laging pinuputol o laging ini-interrupt yung kanyang mga sasabihin. Kaya nga dito nakakuha ng pagkakataon siguro si Google Boy na komprontahin itong si Congressman Marcoleta. Ngayon ito, panoorin po natin at hingin natin yung naging sagot po dito ni Congressman Marcoleta sa mga sinasabi ni Google Boy o ni Dan Fernandez patungkol ko sa kumbaga yung inirereklamo rito ni Dan Fernandez labas sa pinag-uusapan nila sa hearing. Alamin po natin kung ano yung argumento ni Dan Fernandez at bakit siya nagagalit dito kay Congressman Marcoleta. Kaya ito, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung ano yung mga pinagsasabi po ni Congressman Dan Fernandez dito kay Congressman Marcoleta. Kasi ito ang daming tatanong sa amin. Ano ba itong parang bagang yung isang representante ng Laguna ay parang bagang nagagalit sa inyo? At para bagang sinasabihan kayo na kung ano-ano. Ipakita mo nga yun, Direk, at nasa ganoon, yan, kausap niyo po yung Kong JJ Suarez, Kong Chua, biglang yun, lumapit yung Dan Fernandez, natapik-tapik kayo eh. Ang kausap ko, makikita mo dyan. Opo. Si Kong JJ Suarez. Maliwanag yan, ha? Ayun, ilang beses na kayong So, ibig sabihin, umeepal pala itong si Dan Fernandez. Nakikisaw-saw sa, kumbaga, hindi naman siya ang kausap talaga. Kitang-kita naman sa video na hindi siya kausap dito ni Congressman Marcoleta. Pero, dahil nga katabi siya, at tagang hindi siguro siya makapagpigil na maantay na makakuha siya ng pagkakataon na wala nang kausap si Congressman Marcoleta, umepal na to si Dan Fernandez. Tapos bigla siyang nakialam. Opo. Alam mo kung ano yung pinag-uusapan ni Kong JJ? Yung tatlo. Opo. Hindi, primero si JJ lang. Hindi, binulong ako kay chairman. Opo. Pagkatapos, sabi ni Kong JJ, Kong Dan, sabi niya, pwede ba kanyang, nakiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw anong papaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n, parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang yung sa amin ay baliwala lahat. Opo. Sana naman ay mabigyan naman kami kanya ng Sabi ko, Kong Jay, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman, kapag ako ay
nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking pagsasalita. Opo. Ito'y binabato ko sa chairman. Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Opo. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So, ina-assure ko siya, huwag mo namang isipin ka kung gano'n kasi kinakailangan naman kasi ilabas natin kung ano yung legality. Hindi naman ako pwedeng kumawala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis. So yun pa rin paksa nyo ni Kong Yun JJ. ang paksa ko kasi parang medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman tama siguro naman. nagdaramdam, maring Nag-voice out lang po sa inyo. nag-voice out, maring naghihinanakit siya kasi kung halimbawa ni-raise ko ito, parang yung sinabi niya, maaaring mawala ng visa. Sasapawan, ka parang gano'n. Maring masapawan, maring ito. So, yun ang kanyang ano. Sa akin naman, may konting validity. Tama Pero naman. kailangan ipaliwanag ko na, pero kailangan din nating ihayag talaga. At sana nga, iniisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung Healthy discussion. discussion nang hindi na minamaliit yung isa o maaaring nasasapawan yung iba. Wala doon sana yung punto. Kung hindi, issue for issue. Para sa ganun, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Lumutang Sa talaga. puntong yun, Yan, lumiligo na sa siya. puntong yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan ko. Hindi ko sa ano, bigla niya akong ginanon. Sabi niya, ikaw naman sabi niya, Umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Di ba? ikaw naman, kanya ganun yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Kasi siya nagtataka, ano akong programa mo? Saan ka nagpo-program? Hindi pumunta ka nga sa ganito, may kinausap ang mayor, alam mo naman kalaban ko yun. Hindi mo dapat ginagawa yun. Nako, oo. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Basta ako nagpupunta sa mga munisipyo, Siyempre po. dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na, alam mo na, Tama ay, po. hindi mo dapat ginagawa yun, mali yun. Sabi niya. Ganun. So wala ginalaman po sa Walang issue. kinalaman sa issue At meron daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nang ina-address ko yung audience. Sabi ko, makapalang tao talaga eh. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira na, alam kong Laguna yun. Alam kong kandidato siya pagka-gobernador. Ako ba naman, hindi ko naiintindihan. Unang-una, hindi ko gagawin yun. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Wala May punto may punto. Wala naman akong pakialam doon sa local issues. sa local issue kung magkakalaban sila o hindi. Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino pupuntahan ko at saka hindi ko pupuntahan? Tama nga naman. So ayun pa lang parang sabi niya sa salitang kanto niya, parang nagpuputok yung butsi niya. Yan. May epal, parang ganun. Bago nangyari yan, sinasabi ko kasi, pinagtatanggol ko yung kalagayan nung nadetine na abogada ng ODP. Si Ito Yusef yung Tony Laika. Lopez. Kaya tinatanong ko sa umpisa, paano nyo ba in-assess yung totality of evidence na sinasabi sa jurisprudence na para sa ganun ay ma-determine natin either napaiwas siya o nagsinungaling, ay kukunin mo yung totality of evidence. Okay. Dalawa yung lumitaw na puntos kasi, Jen Nelson. Ang unang ipinunto nila, sapagkat sa kanya gumawa ng sulat sa pamagitan ni Mr. Ortonio yata. Ang Ortonio ang nag-draft, pero ang pumirma ay yung abogadang nakadetine. Sa iyong assistant, Ortonio. Pero ang sinasabi niya, sabi ko, Mr. Chair, ipinaliliwanag niya sa COA, nung sumunod sa COA, ipinaliliwanag niya na sana ay huwag muna ninyong bibigyan ng karapatan ang good government na kumuha ng aming ng mga sila yung magsuri ng mga dokumento sapagkat nasa pag-iingat pa ninyo. Na ano man ang mangyari diyan, hindi pa rin magiging conclusive. Ang totoo niya, nag-uumpisa pa lang kayo na siya sa atin sang-ayon sa inyong audit observation memo. So ang paliwanag ko doon, Jen Nelson, ay ginagamit nung abogada yung kanyang posisyon para ipagtanggol ang Office of the Vice President. Yun ang katungkulan niya. At mukhang nasa... So, yun,
Yung unang sinasabi ni Dan Fernandez, yung naging issue kay Dan Fernandez is labas dito sa pinag-uusapan, 'di ba? Kasi ang pinag-uusapan dito is yung hearing ng confidential funds, tapos ang isisingit ni Boy Google yung sitwasyon niya doon sa Laguna. So kayong mga taga Laguna, etong si Dan Fernandez, ang balita ko tatakbo daw itong gobernador, nasa sa inyo 'yan. Kayo ang makikisama diyan. Ngayon, sa ganyang klaseng pag-uugali niya na kumbaga, kapag hindi pumapabor sa kanya yung kanyang mga nakakasama, tila baga parang kaya niyang kumprontahin ng gano'n-gano'n na lang. Isipin niyo, kapwa niya mambabatas 'yan. What if kung hindi, walang posisyon sa gobyerno, simpleng mamamayan na sumalungat sa kanya, baka hindi lang ganyan yung ang kanyang magiging pakikitungo. So, kung kaya niyong sikmurain yung ganyang sistema, yung ganyang klaseng, pag-aasal, nasa sa inyo 'yan, iboto niyo 'yan kung sa tingin niyong, siya yung nararapat na maging ama ng inyong, bayan, nasa sa inyo 'yan. Pero ang pinupunto rito ni, Congressman Marcoleta na siya ay nasa ano, nasa issue lang. Ang issue, hindi pa tapos yung, confidential funds, audit. So bakit dinetain si, Attorney Zulaika Lopez? Dahil lang gumawa siya ng letter na kumbaga nagre-request na wag munang ibigay. Sabi nga rito ni Congressman Marcoleta, yun naman talaga ang gagawin ng isang abogado kahit kung siya daw yung mauupo sa pwesto ni Attorney Zulaika Lopez, ganun din yung kanyang gagawin. Dahil nga alam niya na ang COA lang ang nag-iisang o ang COA lang ang independent body na pwedeng mag-audit sa budget ng mga ahensya ng gobyerno. So ang kapangyarihan lang ng Kongreso is yung oversight lang. Dapat yan, mag-start lang silang mag-imbestiga kapag tapos na yung report na ibinigay ng COA at meron ng final decision galing sa Korte Suprema, kasi yung kanilang mga nilabas na audit observation is lahat ay tawag dito yung appealable. So, didesisyonan pa yan kung yan naaayon yung kanilang kung mga nakuha nilang response doon sa kanilang binigyan ng audit observation, doon pa lang po magsisimula. Ayun. Kung ito nararapat pa or hindi na nararapat yung paliwanag ng Office of the Vice President. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.